Hi, I'm Ricky Avellino, the CEO and founder of Eridanus Avellino Business Partners and Avellinos. Saang aspeto ng pagnenegosyo mas nakilala ang Eridanus Avellino Business Partners? Financial services. Yan, ang Eridanus Avellino Business Partners as a financial services talaga. Doon siya nagsimula. And then nakilala sa team natin, sa mga tulungan natin, and then nag-grow, nag-expand. Ayun. That is Eridanus Avellino Business Partners. What is the advocacy of Eridanus Avellino Business Partners? Advocacy talaga is to help people. Actually, before, nung isimula pa lang ako, ang gusto ko talaga din na para sa sarili ko lang. Pero nung talagang darating yung time na mag-iba yung perception mo sa buhay. Nung dati meron nga napanood sa video, kasi mahilig ako manood ng mga motivational video, nakita ko na may nagsalita, sabi niya, it's not about money, it's about helping people. Nung una, hindi ako naniniwala. Sabi ko, ay gusto lang to makaroon ng mga audience, ng followers. Pero tumagal, nung dumating tayo sa point na medyo yung okay na rin ating status, nag-iba na rin yung perception. So, ang gusto na natin, hindi na talaga rin sa pera, to help people na. So, to give opportunity, lalo na sa mga hardworking people, individuals. So, yun, sa ministry, yan, dahil nakita ko maraming mga nasa ministry pero financially hindi stable. So, yun, hanggang sa yun ang naging burden ko to help. Nung una sa ministry, and then lumaki na rin hanggang sa yung mga nakikita kong they're doing their best. Yun ang mga gusto kong tulungan dahil nakikita ko kailangan nila, tsaka ginagawa niya yung best na kaysa naman yung mga lazy people. So yun ang ano talaga, naiba na yung, so my advocacy is to help people achieve their dreams. So automatic yan, and then you will achieve yours. So automatic. What lessons did you learn from your experience to become successful? Yan, mga natutunan ko along the way, yun, talagang there's no substitute for hard work. Talagang hard work talaga. Yun ang pinaka-importante. Yun ang foundation ni hard work. And of course, your purpose. Kasi pag wala kang purpose, mabilis ka mong sumuko. And pinaka-importante, the secret of success talaga is consistency. Talagang dapat consistent ka. Tuloy-tuloy. Hindi dumidepende sa mood mo. May nasa mood ka, positive ka or hindi. Hindi doon dumidepende. Dapat kung meron kang program, meron kang kailangan gawin, meron kang timeline, talagang gawin mo everyday. Consistency. Kaya nga ang motto ko is, consistency is the key. So yun na natutunan ko, talagang hindi naman kailangan yung mga scientific formula, yung mga mahihira or maging scientist ka na pahirapan mo sa sarili mo. That's very simple ang formula. Consistency, hard work. And kung gusto nyo mag-shortcut, karoon kayo ng mentor. Yung right mentor, yun, para shortcut sa success din yun. Yan, good tips yan. Saan galing ang word na Eridanus? Eridanus. Kung titignan nyo yung history ng Eridanus, kasi actually, dati, nagsimula ako, ang sabi, magbuo ako ng name, ang name about constellation. So, nag-research ako hanggang sa nakita ko yung Eridanus. It's a giant constellation. And at the same time, it is also known as Enchanted River. So, dito kasi na-built yun sa Dagupan City. Dagupan City, panahon na yon ay baha. So, bagay na bagay, baha sa Dagupan, buong Dagupan that time, dahil bagyo. And yun, bagay na bagay yung pangalan, Eridanus. Enchanted River, where precious gems can be found. Ang ko doon, we, kasama sa team, buong team, are the precious gems. So, doon nabuo ang Eridanus. Hanggang ginawang corporation, ginawang company. Kaya Eridanus Avellino Business Partners. What is your leadership style? Leadership style. Before, perfectionist ako before, pero nung tumagal, lumawak na rin aking understanding and grace. Sabi nga ito, tinuro sa akin ng yumaong mentor ko. Sabi niya, you are unfair if you are fair. Anong sabihin nun? Noong una hindi ko maintindihan, pero tumagal,
tama siya. Siyempre, alamang pareho ang treatment mo sa mga tamad, sa masipag. Diba? Of course, kung masipag siya, ibang treatment. Kung winner siya, ibang treatment. Kung tamad-tamad naman yan, walang output, iba rin ang treatment. Hindi ibig sabihin na magiging masama ka dito maging mabuti ka. Pero yung treatment mo na how to, yung compensation, malamang, or yung something. So, yun ang natutunan ko because always reward. So, we are talking about business, no? Always reward yung mga ginagawang mabuti or yung mga hardworking persons. That is in business. Ayun, lumago dahil na-encourage, na-motivate ng mga winners more, and yun, giving, and of course, ang mali is mali. Pag mali, mali. Kung tama, okay. So, sa tingin ko, naniniwala ko, doon lumago. Tsaka yung consistency talaga, tuloy-tuloy lang. Hindi ka susuko para lumago na lumago ang business. Kahit na mahirap, talagang tuloy-tuloy lang. How do you spend your free time? Gustong-gustong ako mag-isip, magplano. And I always gusto ko matuto ng bago tsaka yung kailangan ng company, ay nasa trend, pinag-aaralan ko para everyday may growth. Yearly dapat may pagbabago, yan ang ano ko sa company. And everyday dapat may growth. Gusto ko mag-aral, magbasa ng libro, or manood ng mga motivational videos, or basta I do research. Yun ang mga gusto kong gawin para mag-add-on sa aking kaalaman. Meron ako, si Grant Cardone, yan yung year 2018, nung sinundan ko siya, doon ako nag-grow. Pero ngayon, nag-shift na siya eh. Dati, bigay ng mga learnings, trainings. Pero ngayon, nasa stage na siya ng selling ng mga products niya. Nasa real estate siya dati, nasa training. Pero ganun pa rin ang company niya, pero nag-focus na siya sa real estate. And aside from him, si Patrick Bet-David, may-ari din ng life insurance company sa US to. And sino pa ba? Yan, John Maxwell, mga libro pinapasa ko. And many, many more. What's the reason behind the Avelinos podcast? Actually, yung podcast, Avelinos, dati pa lang, nagre-record na ako, year 2018, nagre-record na ako ng video, and rin ako sa YouTube. Pero, 2020, mga ganun. Pero yun nga, nagka-problema yung mga, kaya ni-stop ko. So, kasi kailangan talaga ever since talagang gusto ko magkaroon ng podcast na and then talagang kailangan sa social media dahil siyempre sabi ko nga nagre-research ako talaga kailangan meron social media presence. And then nagkaroon ako ng courage na ituloy-tuloy pa rin and kumuha ng studio. Yun, yung nagkaroon ako ng mga magagaling at masipag na Eridanos Avellino Angels. Nakita ko kaya naman nilang ayusin. Yun, kumuha na ako ng studio, ginawa ko ng talagang ginawa na natin. So dati sa office ko lang, or saan man. Pero nakita ko meron naman ng maasahan na rin. So doon ko na pinush through. Sir Ricky, we heard that you're an artist. Gumagawa po ba kayo ng mga kanta? Since elementary kasi tumutugtog na ako guitar hanggang sa high school, hanggang sa tumutugtog na nag-battle of the bands, and then yun hanggang sa ministry na. So sa ministry hanggang sa inline talaga sa music. Pero nung nakita ko na nag-udyok lang naman na gumawa yung sa kailangan ko ng parang jingle or sa isang organization. So nung ginawa ko yun, dahil hindi ganun kahirap. Kasi lalo na ngayon, technology, hindi na ganun kahirap tulad dati. So hanggang sa tinuloy-tuloy ko na. Yan, actually, kung titinan nyo yung meron akong to-do list every day, nakalagay doon na everyday kailangan gumawa ng kanta. So kung titinan nyo, kasi meron akong mga sikretong mga ginagawa sa to-do list ko yan. Sa to-do list ko. Yun. So, tinuloy-tuloy natin. Kaya yun, meron tayo sa Spotify. Ang pangalan ay Ricky
Depogi. The link below sa caption, Ricky Depogi. Yan, ng mga music yan, iba't ibang genre. Yan. What's the purpose of Avelinos? Ang purpose kasi ng Avelinos, to share the wisdom ng aking nalalaman and sa mga kakilala ko rin or mga gusto natin ma-invite natin, matuto rin tayo, and yung mga viewers matuto rin. So, yan ang isa sa mga purpose ng Avelinos. And sharing din, to yan ko na rin nga, sharing the good news. Pero inuunti-unti ko kasi ba matakot or magulat ang mga viewers natin. Pero ang good news na yon is the Word of God. Yan. At the same time, leadership, business. Yan. Diskarte o talino? Diskarte or talino? Diskarte. Sa business, diskarte talaga, hindi talino, hindi sa IQ. Bonus na yan kung meron ka nun, pero sa business is diskarte. Tawag nga dyan, street smart. Street smart. Kaya, if you want to talk to me about it more, you can PM me na lang. Kasi about sa entrepreneurship, yan, malalaman natin. Who's your inspiration to become successful? So, sa future family ko, yan. And of course, si God, siya naman sa kanya naman nanggaling lahat, and the purpose why I'm here, the purpose kung bakit ko ito ginagawa is to glorify Him. I'm doing my best para ipakita na pagiging Christian, hindi malungkot, hindi boring, at hindi rin nahihirapan sa buhay. I want to makita ng lahat na God is good, and to know everyone na how great is my God. Always remember, Avelinos, humility is power. God bless everyone. Be great. Bye-bye.